Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Sa unang pagkakataon, naabot na sa 3 digit ang presyo ng langis sa bansa. Partikular sa diesel, napapalo sa mahigit 100 piso kada litro. Kalahating buwan pa lang po yan magmula ng sumiklab ang gyera sa gitnang silangan. Sa harap ng issue, ilan sa transport sector ang nag-anunsyo na ng tigil pasada. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Today we set the record. We have two of the highest jumps in increase in oil or oil price hike, and we are also at the most expensive. Epektibo na ngayong Martes, Marso 17, ang record-breaking na super dagdag presyo sa produktong petrolyo. 2 linggo pa lang ang nakalilipas na sumiklab ang giyera sa Middle East. Ayon sa Department of Energy, halos 24 pesos ang iakyat sa kada litro ng diesel, 13 pesos hanggang 16 pesos na dagdag sa kada litro ng gasolina, habang halos 9 pesos ang itataas sa kada litro ng kerosene. Ibig sabihin, sasampa ng higit 100 piso kada litro ang diesel at sa unang pagkakataon, aabot sa halos 115 pesos ang presyo sa ilang gasolinahan. Nakasunod naman ang gasolina na papalo sa 90 pesos kada litro. Para hindi super bigat sa bulsa ng motorista, pautay-utay ulit ipatutupad ng oil companies ang mega oil price hike, pero kahit ganito, laking aray pa rin ito sa bulsa ng mga motorista. Gaya ng tricycle driver na si Mario na hinahabaan na lang oras ng pamamasada para makabawi. Dati, kumakarga kami ng 300, ngayon 400 mahigit na. Minsan nga sir, yung iba umabot pa ng 15 hours. Ay, gano'n, para lang? Para lang kumita, may maiuwi sa pamilya. Ang TNBS driver naman na si Jason, baka mapilitang tumigil muna sa pamamasada. Nga sabi ng asawa ko, pagka tumas ng 100, huwag ka munang lumabas kasi wala ka nakikitain, mapagod ka lang. Ang transport group na Pisto naman, inanunsyo na sila'y magtitigil pasada sa Huwebes, Marso 19. Hirit sa administrasyon, tanggalin ang mga buwis na ipinapataw sa produktong petrolyo. Nilinaw ng DOE na ang naturang price range ay dito lamang sa Metro Manila at malaking diferensya pagdating sa mga malalayong lugar dito sa ating bansa dahil sa mas mataas na logistic cost. Kung kaya naman mismo si DOE Secretary Sharon Garin ay pabor na may balik sa gobyerno ang kontrol sa presyuhan sa langis. Tiniyak naman ng Department of Energy na sapat hanggang katapusan ng Abril ang supply ng langis sa bansa. Pero pakiusap nila sa publiko, huwag mag-hoard o mag-imbak ng supply. Hoarding distorts the market Hindi yan fair kasi sa iba. Okay lang ka na may pera ka pang bili pang hoard. Pero yung iba na day-to-day ang pangangailangan, they cannot afford to do that. And perwisyo pa natin yung public transportation natin. Tuloy-tuloy din sa ngayon ang pakikipag-usap ng Pilipinas sa ilang bansa na pwedeng pagkuhanan ng langis. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Update mula sa Kamara ngayong gabi, lusot na sa ikatlo at huling pagbasa sa House of Representatives ang panukalang emergency powers para bawasan o tanggalin ni Pangulong Marcos Jr. ang excise tax sa krudo. 247 ang pumabor sa panukala habang 3 mula sa Makabayan Bloc ang tumanggi rito. Nireject ito dahil sa nila'y kawalan ng garantiya ng pangmatagalang solusyon sa oil prices. Sakaling makalusot ang kaparehong panukala sa Senado, inaasahang malalagdaan agad ni PBBM para maging ganap na batas.